Bigyan ko lang ng reaksyon tong homily ni Father Ubod dito sa Liloan, Cebu. Tungkol ho to dito sa may kay attorney Harold Respicio. Ito yung IT at saka CPA at saka abogado pa. Nakailang vlog na to na ito yung topic ko rin sa kay attorney Respicio na para sa akin ay napahanga ako nito. At saka kumbinsido ako sa kanyang mga dinidemo tungkol ho dito sa may kanyang obserbasyon o suggestion dito sa Comelec kung ano ba talaga ang mangyayari nito pag halimbawa ang kanyang suggestion ay baliwala. So may posibilidad na itong darating na eleksyon na magkaroon po ng dayaan. Pero hindi ko to sinabi na sabi ko na magkadayaan. Ang ano lang nito ay napanood ko ang kanyang mga video na magkakaroon ng dayaan kung hindi agapan ng ganito. So para iwasan dapat ng mga ganitong sitwasyon sa itong eleksyon na to, dapat sundin naman din nitong si George Garcia. Ito yung sinasabi niya. So dito sa topic ngayon ni Father Ubod, nagiging topic to sa kanyang humili. Itong si engineer, IT, CPA at saka abogadong si Harold Respicio. Panoorin natin yung video para mamaya react tayo ulit sa kanyang sinasabi dito sa kanyang humili. At pakisubscribe po ang ating YouTube channel at pati na rin kay Father Ubod. Kanang pagbutar, sus, dugayan nimo matigom aron ka mudaog. Bayari ng nagkontrol anang naang machine aron ma-alter ng resulta bisan pag maglingkod-lingkod ra ka sa inyo inig resulta ana ikag yapoy daog. Unsa man na siya? Tika sa eleksyon. Unsa man na? Sa to ni tawag dagdag bawas. Dagdag bawas or naa na sa kuno karoy by percentage. Ang nakaapan ra ba kaya nga tong Comelec masuko man og naay mosulti nga kani unta mo'y maing buhaton para malikayan ang dagdag bawas, ikiha naman hinuon, paila naman og kaso kanang attorney nga ning sulti karon nga expert pod kay siya na nagdemo man gani siya diha to siya sa usa ka istasyonan akong nakit-an karon social media iyang gidemo kay kamao man sa siyang muhak kay auditor man siya ni anang mga hackers kana mga system kay CPA lawyer man siya yang iyang trabaho to audit sa IT system kung wa bay mga loopholes diha sa mga kompanya nga under sa ilang pag-audit. Og iyang nakita na common gid ni sa tanan nga mga digital or kana mga online, mga automated machine. Masudlan gid na siya mga binuang kay code ra man na code. Nya kisa may moili sa code kadtong tawo nga naay access, physical access sa usa ka machine. O kinsa man ning mga tawo nga dunay physical access sa atong mga machine para moihap sa eleksyon, mga politicians rasad na sila or related sa mga politicians. Unya kung dunay vested interest ang usa ka politician, nya ang gakupot aning maong machine iyang suod na nada sa iyang pag-ingon, ihatag ko ninimo kini nga maong amount, ihatag ko ninimo basta lang i-alter ang resulta. Dali ra kayo. Nalingaw ko sa iyang demonstration na social media. Tanawan ninyo. Gadimo sila. Siya kunwari kaning akong computer mao ni dunay code. Gibutangan na niya mga code dito. Ano bang murag kuan lang ba nga eleksyon na kunuhay. Iyang gidimo. Kaning maong code mao ni ang corrupted na code nga giso diha sa computer. Anhin ako dinhi adjuston. Nya mo ingon sa to katong naminaw. Sige ko no. Sulay ko no. Idimo. Siya unsa man, siruhan ang kontra. Siya sige, siruhi ko no. Siya kanya ra nga code akong usbon. Yang giusab ang code. Butar dayon, kunwari butar A ug B. Candidate A, candidate B. Tagaan niya 5 kabot si A, tagaan siya 5 kabot si B. Pag run niya, napo kabutar ang A, 0 si B. Insa ay lang na kay klaro rasad kayo. Kuan lang, tagailag 3 ka votes si B. Ana,
Gi-adjust sa pod niya dito ang code. Mao gyapon, 5 kang A, 5 kang B, pag-run, 7-3 ang resulta. Isa percentage na lang, percentage. 80% kang A, 20% kang B. Ma-adjust ra gyapon dito sa code. Galingkod-lingkod ra siya. Maghuwat ra siya sa tawag. Mao na ang mga hackers karon. Maglingkod-lingkod ra na. Sa una, katong dagdag bawas sa una, magbantay ka presinto, ti una ni mong pusil, usba na niya, usba nagsuwata na. Masakpan man ka to. Karon galingkod-lingkod ra, gato tinambid, inom-inom og kape, gahuwat rag tawag. Nya, adjuston ra itong code dayon. Kaya nga naman, doon na may physical access ang tao nga kontak niya. Ug mauunta ni ang atong panagan-an. Ug i-discuss ni in public, ug tagaan ni og pagtagad unta sa atong nagduma sa resulta. Kay kasayang lagi sa daghang nagsakripisyo para lang moadtos presento, unya gi-automatic na lang og control sa pipila nga dunay nada sa tentasyon sa yawa. So maliwanag po na ang kanyang sinasabi ay ito si Attorney Respicio, na mayroong suggest siya na dapat ito'y sundin kasi pag hindi ito maagapan nga, nakikita niya na kahit pala nakaupo lang pala ito sa bahay, pwedeng magbago ang control sa sa machine ng sa machine dito sa Comelec na yung counting machine. So napanood ko rin to, yung video na to ni Attorney Respicio. Pero sabi ko, tsaka na lang ito. Nagagawan ko ulit ng reaction. Ito yun ngayon ang kay Father Ubod na reaction niya dito sa nakikita niya kung paano ba talaga ang magiging resulta sa eleksyon na pwede pala talagang dayain. Kaya lang, sabi niya, sa halip na paniwalaan itong tao na ito, ginawan pa ng kaso, pinailan pa ng kaso, dinisbar pa, kailangan i-disqualify sa kanyang kandidatura sa kanilang bayan kasi tumatakbo kasi ito ng vice mayor. So kailangan siyang i-disqualified, kailangan siyang i-dispar, kailangan siyang tanggalan ng lisensya sa pagka-CPA. Grabe ang Comelec. Mukhang di nila matanggap yung sinasabi nitong si Attorney Respicio. Magkasunod tong vlog ngayon tungkol ho dito sa sa Comelec ang nagiging tema ko. Kaya lang ito ngayon, ito yung ginawan ko na reaction, itong si Father Ubod na napanood niya ang ganitong sitwasyon ngayon na pati siya dito napahanga nitong si Attorney Respicio sa kanyang abilidad. Sabihin ko talaga abilidad din to kasi mabihira ang ganito. Yung mga sinasabi niya sa kung paano ma-hack, ganun na ganun. Kasi sa software sila dumadaan eh. May mga silang mga code doon na kailangan nilang ipasok. Mayroon silang mga hash pa yun doon. Totoo ho yun. Totoo talaga yun. Kasi alam nyo, nabanggit ko ba to sa isa kong vlog na ako din naman ay nagkaroon ho ako ng problema din dito sa mga hacker. Although na-hack din talaga ako sa aking bank account dito sa Europe. At matindi talaga ang mga hacker pag yan ang umatake. Kausap ko mismo sa telepono, pero nagmamaniha lang sila sa computer. At totoo to. Hindi kasi ito naranasan nitong mga tao, nito si George Garcia, itong mga ganitong klaseng panghahak. Di ba nabanggit ko rin to na nahack nga itong mga malalaking kumpanya. Yung mga account to sa Facebook, hinahack nga yan eh. Ang tindi, pag mga hacker, ito si Attorney Respicio, sinabi niya, pwede siya mag-hack. Alam niya kung paano gamitin ang technology sa pamamagitan ng computer. Paano niya, anong palitan doon, ipasok ng ganito. Mayroong nakatanim siya doon na sinasabi. Alam niya, kaya lang itong Comelec ayaw talaga pakinggan. Napahiya itong si George Garcia nitong batang abogado kasi grabing abilidad. Puno dito itong si Harold Respicio. Grabe. Matindi talaga ang lupit. Ito pala yung sinasabi. May nag-comment sa akin nito. Sir, panoorin mo yung
panoorin mo yung video niya noong March 7. Hinanap ko sa YouTube pero hindi ko talaga makita, pati sa Facebook. Yun pala, napanood ko tong video na to, itong bata na to na di na pala ma-access yung ginawa niya na pagdidemo. So na-demo to niya, na panibagong video niya, pero live sila noon nag-uusap. May kausap siya. Di ko na munang banggitin. Tsaka ko nagawa ng reaction yun sa sunod kong mga vlog. So ito yung humili ngayon. Di ba napahiya ang pumilik nito sa humili ng pari ng Katoliko? Ano ba talagang, kapalan na ba talaga ng mukha ngayon sa mga opisyal sa gobyerno? Pag sinabi nila, tama kami dyan. Hindi kayo ang may tama. Kami dito. Matindi ang kakahiya nitong si George Garcia. Bantayan yan, sir. Bantayan yan ng mga taong mamayan kasi alam namin na itong kandidato ng administrasyon kung saan ka nakadapo, yan talaga binabantayan mo. Wala ka nga pakialam dyan sa mga yung mga na-disqualified dyan. Dinisqualified mo nga itong si Irisi sa may Caloocan. Disqualified mo yan, pero anong nito nangyari? Naglagay ng TRO itong Supreme Court na isama siya sa mga baluta. Na isama? Sino pang dinisqualified nito? Itong kalaban ni Romualdez, dinisqualified niya. Ilang kandidato nito ang dinisqualified niya? Dahil ba sa pira-pira? Tapos itong mga tulfo, parang ayaw niya ma-disqualified ang mga tulfo. Kasi alam niya may tanim, may sila dito eh. Kung may pakinabang siya dyan eh. Kasamantala yung mga dinisqualified niya, wala siyang pakinabang dyan. Sa Cebu, mayroon pa isang yung Rama ang apelyido, yung mayor dati. Mike Rama ba yun? Dinisqualified din yan. So nagsumbong din sa Supreme Court. Ang daming pinakailaman nitong ni George Garcia. Itong mga yung mga poster diyan na nagkalat, hindi nga niya pwedeng ipatawag yung mga mga kandidato, hindi nga pwedeng niya magpaila ng kaso kasi hindi daw nila jurisdiction yun. Hindi daw nila obligado yun. Kayo ang diyan sa mga nagkokontrol sa mga kandidato tapos magdating sa mga ganyan, hindi niyo kontrolado yan. Ang lupit talaga mga tuwiran nitong budlat mata nito eh. Sa amin tawag yan, budlat ba? Yung mata nito luwa. Ito si George Garcia, may pakabayas. Bias talaga siya. Tigas ng ulo. Matupit. Ngayon dito sa may humili ni Father Ubod, di nagiging topic ka. At ito pinaburan. Itong si Attorney Harold Respicio. Ang lupit nitong bata na to. Pag ito yung natin na ang laking pakinabang sa gobyerno nito kasi ang talino talaga. Humanga ako nito sa tao na to kasi nakikita ko kasi na kung paano siya magdemo doon sa mga paghahak. Ito kung intention niya ay masama, hindi niya ididemo yan sa ipapakita sa mga social media. Hindi niya pwedeng gawin yun. Pero wala siya masamang intention. Ang intention nito ay ang eleksyon natin, matahimik. Kasi ang Comelec kasi, dekada na ang may problema dyan, tungkol dito sa mga bilangan. Noong nakarang taon, noong panahon ni Pangulong Duterte, may nagsabi doon na may nagmagic doon pero hindi talaga pwedeng dayain. Itong 2022, nagkaroon na naman ng bulong-bulungan na may nagmamagic na naman. Kaya umabot ng 30 to 31 million itong si Bongbong Marcos. So di natin alam. Di man tayo pwede mag-akusa. Pero yung mga chismis na yan, di naman siguro lalabas ang chismis na yan sa mga malalaking tao. Yan, kilalang mga tao kung hindi rin talaga totoo yan. Glenn Chong, nagsabi rin yan kung ano talaga ang nangyari nung panahon ng eleksyon na yun. So, Atty. George Garcia, dapat masagot mo to kung ano talaga ang magiging resulta itong eleksyon na to. Huwag ka naman sana magpadala sa pira kasi bote ka nga nandyan ka na. Kami na pumipili ng gusto namin pero baliwala din pala yun. Animalistic talaga. Pipila yung mga iba dyan. Kami mga OFW, malayo yung pupuntahan namin para makabuto lang kami. Sana mapursige talaga yung online
Pero kung hindi, pupunta pa kami ng malayo talaga. Ilang kilometro pupunta namin, mahigit 100 kilometro bago kami makarating doon, baka bumuto lang. Kasi gusto kong bumuto. Kasi may pakialam ako dito sa ating bansa. Dapat man lang yung boto ko mapakinabangan dito sa mga PDP laban. Yan ang doon ko ibibigay ang boto ko. Kaya itong Comelec, umayos kayo. Linisin nyo na. Nyeta kayo.